Hello po sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa baba dahil naglilinis na ako dahan-dahan. Kahit ngayong Sabado pa yung pupunta dito yung bisita natin. Pero dinadahan-dahan ko na dahil alam naman po ninyo na dami kong ginagawa. At walang, trabaho pa naman si Martin at mga anak ko may mga pasok. Kasi yung garden namin, tumubo na naman yung damo. Ang haba na naman. Kasi po pag mainit. Ay, yung panahon ba, hindi naman masyadong malamig. Tulad ngayon, 20 degrees ngayon dito sa amin. Tas palaging umuulan, madali siyang tumubo. Kaya, kailangan ko na naman linisan yung garden namin ngayong Biyernes. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about. Hi, Martin! Tapos na kami. Except daw. Ito kami sa insurance namin pala. May nasikaso lang. Mahalagang. Tapos na mag-grocery si Mami Rose. Kasama ko pala si Martin. Papunta na ako sa eskwelahan ni Fiona. Dito ako dumaan sa kabilang side dahil wala masyadong auto dito. May dumadaan lang na auto pag kailangan ko palang pumunta sa simbahan dahil kailangan kong may kukunin ako ba para sa binyag na anak ni Harvey. Sana bukas sila ngayon. Titingnan natin. Grabe tong bata na to. Yan po yung kinain niya. Uy! Langsam. Cream po yung kinain niya. Uy ma, bikakaw. Ja, hab ich schon. Asa siya? Nihintay lang namin magbukas yung DHL kasi may papadala akong sulat kay Martin to. May 2:30 pa sila mag-open. Alas 2 pa lang. Be? Mommy, don't mind it. Like ka, Fiona? Lumos man da shoot? Hindi mainit ngayon. Makulimlim. Makulimlim sa labas. Maingay kasi may nagkuha ng basura ba? Naihi kasi ako. Tapos kaya naman mangihi na hindi ka nag-order ba? Kaya nag-order na lang ako. Tapos hintay na lang kami ng mga 30 minutes dito. At uwi na kami ng bahay. It's okay. Pila, guck mal. Auch nicht mit Fiona, nicht mehr viel. Du hast schon Eis gegessen gerade. Sabi ni Fiona, malamig daw ang tubig. Uy! Fiona, das ist Sonne, das ist Lava. naglaro na ng tubig ng anak ko. Dito muna kami dahil ilang minuto pa lang darating na yung namin. Nagutom na ako ba? Pass auf, Fiona, ja? Nein, nicht wegschmeißen. Nicht da. Umaraw, biglang umaraw. Jetzt kann ich malen. Kumari na siya, nabasa ng sapatos ni mo. Nicht meine. Hat geklaut. Ich hab doch immer gesehen, hab ich schon. Ano siya ngayon? Nag-violin sila ngayon. Nabili din ako sa Rossmann ng ating mga kagamitan sa bahay. Dito na kami malapit sa amin. Lakad-lakad muna konti. Dami naming bit-bit ni Fiona. Fiona nasa likod ko.
Gutom na talaga ako. Tingnan po ninyo, ang dami na naman namin isa sa uli ng mga ano dito sa ano ba, mineral water namin ba. Ang lakas po talaga namin uminom ng tubig. Ilang araw po to, wala pa tong 2 weeks ata. Hindi ako nagkakamali, wala pa tong 2 weeks. Oh, ito, puno na. Ito. Meron pa dyan, oh. Kuha ko ng malaking plastic, ilagay ko siya lahat para isahang bit-bit lang ba. Ang dami, ang bilis naman dumami. Ito naman, magtapon tayo ng karton. Siguro bukas ko na to itatapon doon sa container sa baba. Tinatapon namin to sa container kasi po, malaki kasi ba, madali mapuno dito yung container namin. Meron naman tapunanan doon sa, malapit dito sa amin. Doon naman natapon. Naglinis pala ako dito ngayon. Pero i-continue ko siya ngayong Bernis na dahil ito mag-ano dyan ako dyan ba tubig para wala yung mga buhok ng ating pusa. Dahil dito yung pusa namin palagi sa likod. Kasi po ngayong Sabado birthday ni Martin, timing na Sabado yung birthday niya ngayong taon na to. At sabi kasi ni Martin na gusto niya sana malis lang kami, kain kami sa labas. Sabi ko sa kanya na mas gusto ko na sa bahay lang tayo mag-celebrate ng birthday mo, mag-invite lang tayo ng sinong kaibigan natin makapunta. Yung salo-salo naman, mag-grill kami, dito kami. Tapos itong lamesa po, yan, dyan. Nilinisan ko pa yan siya para matanggal yung mga nababuhok dyan sa pusa namin. Linisan ko yan, lagyan ko ng sabon. Pero gusto ko siyang gawin sa sa Sabado na ng umaga. Tapos, pag nalinis ko na dito ng Sabado, bukas magutin nyo na ako dito ng linis. Pero sa Sabado ko na talaga ipahin na lang paglinis dito dahil yung pusa nga namin dito palagi sa likod. Pag nilinis ko to siya ngayong Sabado, ang pusa namin, papapasukin ko na sa kwarto niya. Bali, hindi na siya palabasin pag nandito na yung mga bisita. Kasi po yung pusa po namin, umaakyat po yan siya sa lamesa. Ano ba, nakakahiya naman na kumakain tayo, tapos akyat yung pusa dyan ba, yung balahibo, di ba? Kaya, ilagay namin siya sa kwarto niya para wala siya dito sa labas, para hindi tayo madisturbo. Hindi madisturbo yung mga bisita natin habang kumakain tayo sa labas. Ngayong birthday ni Martin. Kaya naman maakyat yung pusa. Kaya yung pusa kasi namin, lalo na pag may pagkain sa lamesa, yan siya, maakyat. Kaya, para hindi tayo madisturbo. Lagay lang namin siya sa kwarto niya. Siyempre, mayroon din siyang pagkain niya, no? Ibibigyan na namin siya ng pagkain niya. At pupunta dito sila Oliver Cagas at si Joey. Inimbita ko din. At yung iba nating kaibigan, hindi sila makapunta. Dahil nga, hindi ko alam. Hindi. Si Dong kasi, siya, busy siya. Alam naman po niyo yun, si Dong, no? Yan ang diwata ng Bon. At si Pamela, hindi ko alam kung makapunta siya. Si Gemma, hindi ko rin alam kung makapunta kasi wala pa namang sinabi. Si Stephanie naman, hindi siya makapunta. Kaya tayo lang, salo-salo na naman. Kami lang naman. So, sabi ni Martin, kung sino pupunta, punta kayo. Kung sino yung mga walang oras o busy, okay lang daw. Wala daw pilitan. Sabi ni Martin, walang pilitan. Joke lang. Maglinis po nga ako dito. So, tingnan po niyo pa. Wala kasi kaming panglinis dyan. Ito lang sana yung gagamitin ko ba. Sabi ko kay Martin, ngayong Bernis ng umaga, itatry ko siya ng tubig. No? Takot ka naman umakyat dyan. Masira pa yan. Plastic lang ba yan? Yung pangit siya tingnan. May dumi. Kaya gagamitin ko to. Itatry ko yung linisan ngayong Bernis na. Kasi pangit ng panahon namin dito ngayon. Palagi umuulan. At saka malamig. Kaya yan lang muna, magpasok muna ako sa loob dahil meron pa akong ikwento sa inyo. Today Fiona going to make workout. Nainis workout. Tapos, katatapos lang po niya maligo. Say mo din Haris at skap na sa Haris. Oh, hala. Jetzt lass mich Sport machen, weil ich muss mit Brown ba yung buhok ni Fiona? May pagka-brown. Maliwanagan siya. Hindi siya black. May pagka-brown siya. Kann ich jetzt endlich Sport? Gib mir die Decke, da muss ich das nur verstecken und dann kann ich Sport. Ngayon po, ikakwento ko po sa inyo yung nangyari noong Lunes na grabe yung takot namin na muntik nang magtawag si Martin ng emergency, ng ambulansya, dahil sa takot namin ba. Nung pagpasok ko noong Lunes sa kwarto ni Uma,
tulog pa siya. Pero, nung binuksan ko yung bintana, parang nagising siya ba? Pero yung mata niya, pumikit siya ulit. Kahit maingay na ako, nag-start na ako mag-asikaso sa mga kailangan niya sa kwarto niya, natulog na pa rin siya, hindi siya nakatingin sa akin, parang tulog ba? Natulog lang siya. So sabi ko, Uma, binising ko siya, tinawag ko palagi, Uma, hindi talaga siya kumibo, kahit galaw man lang, hindi. Uma, sabi ko sa kanya, Uma, ayaw niya talaga. Sabi ko na, nag-start na naman to na, na ayaw niyang tumayo. Yung gamot po kasi yung inaalala namin. Minsan kasi late na po talaga niya nainom yung gamot niya. Dahil matagal po siya nagising. Nagagalit naman kung gisingin mo nung maaga. At hindi iinumin yung gamot, iluwa niya. Tapos, kaya hinahayaan lang talaga namin yan. Simula noon kasi, hinahayaan na lang namin yan siya matulog ng matagal. Basta importante lang na nainom niya yung gamot niya. Ang problema lang kasi, minsan late na siya nagigising. Pagkatapos po, pag tumating si Martin, sabi ko sa kanya, tulungan mo ako dahil ayong tulog pa rin. Sabi ko sa kanya, tulog pa rin. Tapos nung pagpasok ni Martin, ginising siya ni Martin, sabi ni Martin, Mama, ayun talaga, wala talaga siyang kibo, walang, hindi gumalaw yung katawan niya, pero yung mata niya gumagalaw, pero nakapikit siya. Mama, tas si Martin naman, nakatingin palagi sa akin, sabi ni Martin, normal pa ba to? Kasi si Martin, tuwing pumapasok yan siya dyan sa loob, sa kwarto ni Uma. Pag ganyan kasi, pag ginising niya yan si Uma, nakabukas yung mata, nakatingin, nagsasalita, ganyan. Tapos nung Lunes, hindi talaga. Pikit lang talaga siya. Tapos sabi ni Martin, hindi na to normal. Sabi ni Martin, kung normal ba daw kasi sa aming dalawa, ako talaga yung mas maraming oras kay Uma, diba? Lalo na pag nagtrabaho na si Martin. Sabi ko kay Martin, noong isang beses naman na nagalit siya sa akin, na ginising ko siya nung umaaga. Naman siya, nagsalita naman siya, nagalit pa nga eh. Pero ngayon, nung Lunes kasi, hindi naman siya nagsalita. Nung ako palang unang pumasok, nung nakarinig niya na maingay, lang yung mata niya, tapos kapikit ulit. Yun lang, hindi siya nagsalita, hindi siya gumalaw, hindi talaga. Tapos si Martin nag-aalala na, tinaas na yung kamay niya, bigla na lang babagsak. Yun ba, parang walang lakas ba? Tapos, basta ginalaw na namin lahat yung katawan niya, wala talaga siyang reaksyon. So, ikaw ba naman, no? Ganun na mangyari, di kabahan ka talaga. Pero, sabi ni Martin, kunin mo yung blood pressure na mag-check natin kung okay lang yung, akala kasi ni Martin inatake. Baka okay lang ba yung niya. Okay lang naman, normal. 109 ata to. 109/68 ata yun, or 78. Basta normal lang yung blood pressure ni Uma. So, nilagay namin dito. Wala talaga siyang reaksyon. Hindi man lang niya gumalaw. Wala. Pero yung mata niya, mapansin mo talaga na, gumagalaw ba? Sabi ko kay Martin, natutulog, lang naman to. Parang galit to sa atin. Parang ayaw niya na disturbuhin natin siya. Parang gusto pa niya matulog. Sabi ko kay Martin, hindi naman pwede na hindi namin siya gisingin dahil yung gamot nga. Tapos, nakaihi na siya sa diaper niya. Yung diaper niya medyo puno na. Tapos, ang baho pa naman ng ihi pag yung pasyente na uminom ng maraming gamot ba. Iba talaga yung amoy ng ihi ng mga matanda na maraming gamot na iniinom. Tapos sabi ko kay Martin, gisingin na natin to. Hala, kahit ano po yung ginawa namin, yung kamay niya, ginaganon-ganon na namin, yung paa niya, hindi po talaga siya nagsalita. Hindi din niya nakapikit pa rin yung mata niya. As in, wala po talaga. Tapos pag tinaas namin yung kamay, ganyan agad. Balik agad, parang walang lakas ba? Tapos hindi naman siya mukhang matamlay. Hindi naman, as in, hindi ka mag-alala sa sitsura ni Uma dahil hindi naman siya mukhang yung lang, hindi siya nagsasalita at hindi na siya gumagalaw. Yung mata lang niya parang, hindi naman nakabuka, pero yung parang nakita mo dito na parang pinilit lang niya, napikit yung mata niya. Tapos nun, sabi ni Martin, hindi na ito normal. Tatawag ako ng ambulansya. Sabi ako naman, wag mo nang tawag dahil baka pagdating doon sa hospital, wala naman pala, di ba? Tayo, obserbaran muna natin. Tapos yun po, nung ilang beses namin talaga siya na-try kasi kailangan na niyang umupo at sa toilet niya dahil puno na yung diaper niya. So, ginalaw ko yung paa niya. Ito na side sa paa niya. Ito sa kaliwa. Tayo na kasi nga, ipuin ko na siya. Yun, sumigaw. Aray daw. Sumigaw.
Pero ngayon nga lang, ang mata nakapikit pa rin. So, pinilit pa rin namin siyang paupuin. Kahit nakaupo siya, ang mata niya nakapikit. So, nagaganyan siya. Ganyan lang siya. Nakaganyan lang talaga si Uma. Tapos sabi ko kay Martin, bakit ganito to si Uma ngayon? Parang nanibago ako. Parang hindi mo to normal sa kanya magganyan. Ay na, kung bata pa ba, nagdrama-drama ba? Kung bata pa. Para ba nagpapansin kung sa bata pa ba, parang napapansin lang ba? Kasi naganyan lang po talaga siya. Sabi ko kay Martin, yung yung machine na ginagamit namin na pagkarga kay Uma, kinuha na namin, nilagay na namin sa kanya yung dito sa, niya, nakaganyan lang siya. Hindi talaga niya binukay yung mata niya, ganyan lang siya. Sabi ko kay Martin, paupuin natin siya at papalitan ko lang siya ng diaper. Kung ayaw niya talagang gumising, pahigain natin ulit. Baka gusto pa niya matulog. Doon po, nung pagpahiga na namin, pabalik na namin sa bed niya, ganyan pa rin siya. Tapos nung pahiga na namin, doon na, nagsalita na, galit. Galit siya sa amin. Galit na galit. Kaya pala, lang pala yun sa kanya, drama-drama lang pala yung ginawa niya. Pero grabe po yung ni Martin, stress at takot. Akala niya ay natake yung mama niya. Tapos sabi ni Martin, hindi ito normal. Sabi ni Martin, lunes, stress na daw siya. Dahil papunta na siya sa trabaho nung time na yun. Tapos ganun yung niya sa mama, natakot siya ba? Sabi niya, kasi kahit nga ako nag-alaga kay Uma, yun ang kaunanahan na ginawa na po yun ni Uma na hindi niya po talaga yung mata niya nakapikit lang talaga palagi. Tapos kahit anong galaw na ginawa namin, hindi talaga siya hindi niya talaga. Diba kung hawakan kita kahit nakapikit ka perang ganyanin mong kamay ba, hindi talaga, hinayaan mga ganyan lang, di ikaw, yan ba yung mga sign ng mga inatake, pag tinaas mo yung kamay, tas ba, kaya natakot si Martin, tawag na sana siya ng ambulansya, buti na lang talaga na, sabi ko sa kanya na, salbaran muna natin to, yun po, pinahiga namin siya ulit, nagising na siya, pero yun nga, galit sa amin, sabi ko kay Martin, nung painom ko sa gamot niya, minsan kasi po pag galit yan siya, hindi niya iniinom yung gamot, niluluwa niya. Yan po talaga yung isa sa nag-alala ko kay Uma ba. Dahil po yung mga gamot niya, yung mga tabletten ba. Pag ayaw niya inumin, wala siyang gamot mainom, di ba? Kasi pag pinilit mo siya, niluluwa niya, lalo na pag galit siya. Yan, galamtaman ba na yung mga pasyente na may sakit na dementia. May mga panahon talaga na mainit yung ulo nila na para silang inis na inis kahit wala namang nang inis sa kanila. Tas gusto pa tumayo. Tas ngayon po, si Uma, hindi na namin yan hinahayaan na hindi namin nila tinaas yung sa bed niya dahil nga takot kami baka tatayo yan siya mag-isa ba. May buti naman kung itaas mo yun, hindi naman siya makatayo dahil wala din naman siyang lakas. At hindi niya mababa yung paa niya. Kaya dapat hindi talaga namin nakakalimutan itaas yung sa bed niya. Kaya yun po. Grabe yung takot namin. Sino ba naman mag-akala na drama lang pala yung ginawa niya. Kahit po yung galaw si Martin, grabe ko nakita lang po ninyo yung reaction ni Martin. Tas kasi po hindi ako nagbibideo pag nasa stress na sitwasyon kami ni Martin, lalo na pag ganun kay Uma. Dahil hindi naman talaga maganda na magbibideo ka pa pag ganun, Kaso naman nung panahon na yun, grabe na yung nagsimula na ako magpanik ba. Akala ko talaga nga na nangyari sa kanya. Yun, lang pala yun, drama lang pala yun. So ginawa ko ng paghiga namin sa kanya, hinayaan namin siya, noon ko yung TV niya, pagpasok ko yun, nawala na parang na yung niya, yung galit niya, parang nawala na yung galit niya. Kaya yun po yung na anuhan namin sa kanya na minsan hindi madali ang sitwasyon na pag ayaw nila, pinipilit mo, lalo na yung sa gamot. Yung gamot, kailangan naman talaga namin pilitin dahil kung merong gamot si Uma sa puso, kailangan iniinom araw-araw niya. Sa isang araw, 2 beses niya iniinom niyan. Kaya grabe po yung namin minsan ni Martin, yung stress namin sa sa mga hindi madali na mag-alaga ka na may sakit na dementia dahil nga maski sila sa sarili nila, hindi naman din nila alam yung ginagawa nila, di ba? At hindi din natin alam talaga kung ano yung mga nasa isip nila, ano yung mga ng mga utak ba, yung iniisip nila sa utak nila ba, hindi natin alam, di ba? At saka wala naman talagang gamot sa dementia, yun ang sabi ng doktor, walang gamot. Kaya yan ang namin kay Uma. At sana si Uma na na hindi palaging galit sa amin. Kasi po, alam po ba niyo kung bakit siya galit? Dahil po sa diaper. Yan na po talagang una na iniinis niya
kinainisan niya sa amin yung diaper niya. Ayaw niya talaga yung suotin ng diaper. Kaya lang po, kung hindi naman siya pasuotin ng diaper, ano na mangyari sa bed niya? Yung bed kasi niya, sa insurance yan ang nagbayad niyan lahat, diba? At special bed yan para sa may mga sakit, mga tulad ni Uma. E paano na lang kung masira yan, puno na sa ihid, madumihan pa, diba? Kaya yun yung ano namin ni Martin araw-araw na nagagalit siya sa amin dahil lang sa diaper niya. Kaya hindi madali yung sitwasyon ngayon. Ako na nag-aalaga kay Uma dahil nga balik trabaho na si Martin. 5 weeks na siyang nagbalik trabaho. Ako nang mag-isa kay Uma nag-alaga. Kahit paminsan-minsan dito si Martin tinutulungan ako. Pero hindi talaga tulad nung nandito siya dahil nandiyan siya palagi. Siya nagluluto ng pagkain. Yun ako na naman lahat. Kaya sa akin na lahat yung ano ba, yung trabaho kay Uma. Pero okay lang. Sa akin okay lang naman kasi si Uma hindi naman siya as in alagain talaga na palagi mong ano ba, bawat oras mo siya inalagaan ba? Pag nanood lang siya ng TV, syempre pinapasok mo siya, pinainom mo siya ng tubig, tapos bigyan mo siya ng newspaper, may mabasa siya, minsan yung mga litrato noon, ganyan. Tapos hindi naman talaga siya yung pasyente na kailangan mo at bawat oras na punasan, pakainin, patayuin, ganyan ba? Hindi naman. Sa isang araw, bali, minsan 5 beses, 6 na beses siya sa toilet niya ba? Kaya yun lang po yung in-share ko po sa inyo kay Uma sa mga stress namin nung Lunes. Kaya hindi ako nabibideo kahapon. Ngayon pa lang ako ulit naggana mag-video ulit. Kaya pasensya na po kayo. At i-end na po natin to dahil mag-sikaso pa ako kay Uma. Pibigay ko pa sa kanya yung gamot niya. At bukas ulit. At abangan lang po ninyo yung mga susunod na makikita niyo dito sa video ko dahil may bisita tayo. Abangan po ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. Bye!